Kung saan ka man naroon. Nasa itaas kasi siya eh. Ingatan ka ng Panginoon, makauwi ka ng maayos. Pag-uwi mo na lang, saka tayo mag-part 2 ng ating labas-labas. Salamat po na nakadalo kayo sa umaga nito. Jen, thank you at nakita na tayo din. Salamat at pag-pray kita mamaya. Mahalaga yan. Birthday ni Bunso ba? Happy birthday, naway lumaki sa Panginoon. Malaking yun sa Panginoon. Salamat, Rodaling, for very prepared reciting. Maganda yun, nadadala tayo sa pagsamba. Ginagamit kayo ng Panginoon. Sige po, manalangin po tayo sandali. Diyos, na dakila sa lahat, salamat po sa umaga nito. Ang aming topic ay talagang ito ay nagbibigay sa amin ng pagkulot ng puso, ng pagising ng aming diwa, at pagbubukas ng aming espiritu, at makita naman ng aming katauhan ang kahalagahan nito sa aming buhay. Ito po ay talagang napakahalaga na katulad nga ng prayer ng Kuya Hil na ang maling katuruan ay aming makita o maiwasan at talagang ma-expose sapagkat ito ay it's creeping in almost sa lahat ng mga simbahan. At talaga ito ang gawain ni Satanas para manira. Kaya tulungan nyo kami na namumuhay sa iglesyang ito. Kahit kami hindi ganun marami ay still we are your servant. We are living in truth. At ito po ang mahalaga sa lahat na talagang bago kayo dumating ay kung ano yung itinuro nyo at ipinasa nyo sa mga apostol ay hindi namin mawawaglit kailangan. Maraming salamat po sa umaga nito. Bless us. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ang main barrier po ng mundong ito kung bakit may gera, ang main barrier ng daigdig nito bakit may kaguluhan, hindi dahil economy, hindi dahil politics. At you rooted it, pinag-aralan nyo ng mga buti, relihiyon. Relihiyon ang dahilan kung bakit ang Islam, ang Roman Catholicism, ang Buddhism, ang Hinduism ay magkakaiba at madalas hindi nagkakasundo. Ang relihiyon ang dahilan kung bakit may mga pagpatay ng mga tao because of fundamentalist view. Kaya may mga jihad, mahabang usapin yan. Dahil pananaw nila, infidels tayo, pwede tayong patayin in the name of their God and their religion. At in the name of our religion, pwede natin silang tapak-tapakan din pag hindi tayo maingat. Pag hindi natin isabuhay ang tunay na disipulo ni Kristo ay pag-ibig, namumuhay tayo doon. Kaya dapat maingat natin pinag-aaralan ang gospel people. Hindi lang tayo liberal, hindi lang tayo legalist, tayo ay gospel people. May mga tao kasing very legalist, very liberal. Ang Bible po as reform ay gospel people. Dapat tayo mamuhay dito. Ang mundong ito ay divided because of religion. Mayroong strong tendency ang religion to create division. Marami pong churches kahit sa denomination, kahit sa mga evangelical group ay nahahati. Diba? May Presbyterian, may Reform, may Evangelical, may Lutheran, may Orthodox, may Pentecostal, may Charismatic. At nahahati nga dahil sa religion. Kaya napakahalaga na ikaw ay nag-aaral ng Biblia, kay Kristo ka, kung ano sinasabi ng Biblia. Maraming denomination akong alam, ang lalaki, pero nag-aaway. Pag nakikita-kita kami, lahat ng politics, nag-uusap kami, ang laki ng kanilang pag-aaway. At salamat sa Diyos, sa atin ay hindi naman ganoon. Because we are enjoying yung privilege ng Word of God. Kaya meron ding tinatawag na negative and positive effect ang denominationalism. I hope in the future, kung siguro, pag hindi na ako pastor at iba na mamamahala, kayo may iiwan, establish na malalim na kayo sa pananampalataya, then decide to join a denomination kung gusto nyo. Pero kami siguro nila po as pioneers, tayo nila Ate Rose, maging maligaya muna tayo ng independent na lang muna. Kasi nakita namin ng gulo, nakita namin ng away, nakita namin ng tungkol sa pera. So tayo ay magbantayan, napakahalaga nito. Kaya ko sinasabi ito dahil sa Pioneer Church,
gagayak natin yung next generation. Yung mga anak natin kung ano man ang magiging. Kasi may silang ang panahon ng future bago dumating ang Panginoon. Mahabang usapin yun, saka natin pag-usapan. Ang religion, nag-erode siya ng peace ng mundo. Kaya dapat, kung may religion ka, yung totoo. At yung mga totoo, ayun ang magbibigay ng ilaw kasi ng sanlibutan ito. At ito po yung sinasabi ni Jude sa ating mga buhay. Napakahalaga po na pagka sinabi mong believer ka na sinasabi ni Jude, ay talagang sa inyo na naniniwala sa Biblia, ay talagang sumusunod din sa Biblia. As importante, naniniwala ka sa Biblia at hindi ka naman sumusunod, useless. Kasi maraming reliyon, ganun din. Kaya dito tayo makikita. Ang Jude po, ang talagang main topic niya ay apostasy. Apostasy. Ang ibig sabihin ng apostasy, sabi ni John MacArthur, ay defector. Ibig sabihin ng defector, pagka isang Northern Korean nagpunta sa Southern Korea, defector yun. Ano ibig sabihin ng defect? Kumbaga bumili ka ng product, sosoli mo kasi defect. At dito nakita ni Jude, ang talagang gusto ni Jude sana ay pag-usapan ng gospel. I-enjoy si Kristo, i-enjoy ang faith in Christ. Pero nag-shiftan, binasa na nag-shift siya, pero nakita ko iba, sabi niya. Kaya naging dalawa yung ano niya dito, tema. Enjoying the gospel but being aware na meron nga dumadating na maging katuwang. Ibig sabihin lang dito ni Jude, ang ibig sabihin ng mga defector, abandoning true Bible life. True Bible life. Basta ikaw, di ka namumuhay sa Biblia, may relihiyon ka lang. Alam mo si Judas? Katabi niya yung great master, napakinggan niya lahat ng teaching ni Jesus Christ. Nakita niya yung miracle ni Jesus Christ. Pero dumating yung punto, kahit kasama na ni Jesus Christ, defector. Hindi siya tunay na mananampalataya. Di ba? Ibig sabihin dito ng apostasy ay abandoning true Bible life. You reject the faith. You are staying in the church. Pwede mangyayari yan. You are hearing the messages of the pastor at yung mga elders natin. You profess na ikaw ay born again, pero hindi ka talaga born again. Yun ang ina-address ni Judas. Naririnig mo si pastor, nakakasama ka si Judas, ganun eh. Naririnig niya si Jesus. Sama-sama sa ministry niya si Jesus. Kung meron silang church life sa mailalim ng puno, kasama niya si Jesus. Pero, he abandoned Jesus Christ. Kaya huwag kayong magugulat kung may mga Christian ina-abandon ang pananampalataya. Kasi hindi talaga tunay na believer. They talk about Jesus Christ, they're still in the church, but they are here to destroy the truth. At marami pong ganyan. That's why, si Judas ay may call for a war. Kaya nga, ang context nito ay makikipaggera tayo dito. I-expose natin, sasabihin natin. Hindi pwedeng manahimik. Sabi ko nga ng preaching sa inyo no Wednesday, sa England, yung train, meron nakamoto doon na say and sort. Kasi pag may nakita kang masama ang kilos, sabihin mo. At pag nasabi mo, isosort nila yung pag-aaralan ng mga high-tech doon eh. Talaga masama yun. Kaya mahirap ko umilos lalo na sa yung kailabang London area, naka-camera lahat yun. Bawat corner of the place. Kasi meron silang motong see, say, and sort. Para hindi makapasok ang terrorism. Sabi ni John MacArthur, terrorism is also inside the church. Ang tawag dito ay spiritual terrorism. Spiritual terrorist. Papasok na lang bigla, tapos magtuturo pala siya ng hindi pala Diyos si Kristo. Si Kristo ay isa lamang sa mga daan, nakatulad ng sinasabi ni Joel Osteen. One of the ways of God, sabi ni, sino ba sikat na Black American? Ni Oprah. At sabi rin ni Kibuloy, nasabi niya, ako ang anak ng Diyos, ako ay Diyos. Pero si Kibuloy ay hindi Diyos. Clearly, siya ay demonyo. Dahil nagtatakas siya.
na tumatakas yan sa lipunan. At ang mga baril na nakuha sa kanya ay talagang koleksyon. Meron bang ganung lingkod ng Panginoon? Tawag namin dyan ay charlatan. Kasi pumapasok sa simbahan ang tatlong bagay, no? Charlatan, heretics, and ticklers. Yan po. Pastor, what is charlatan, heretic, and ticklers? Yung heretic, pag pumasok yan, magtuturo yan ng hindi Trinity. Yun ang babantayan nyo. Ang salvation ay by works. Heretic yan. May pagsamba sa mga Diyos-Diyosa, katulad sa ibang Diyos. Heretic yun. Makapakadami nito, pag inisa-isa ko. Ang charlatan naman, nakikita sa church, para si Joel Austin, ito ang magbubuhay sa akin. Katulad ni Joyce Meyer, ito ang bibili ng mansyong kung 3. Para sa anak ko, para sa akin, at para sa bakasyon na namin sa Australia. Ibig sabihin nun, I will enjoy the benefits of the members. At ang malupit na charlatan ay si Kibuloy that may mga young ladies, young women na na-abuse. Nakatakot, di ba ba? At nangyayari sa mga relihiyon, magugulat ka, yung elder, yung pastor ay na-rape, nagkaanak. Lalayo pa ba kayo? Ganun ang Mormonism. Lahat ng maganda asawa ng minister nila. Yun ang dark side ng religion. Yan ang mga relihiyon na galing sa Amerika. At yan ay totoo. Mga minamahal. Maraming anak ng ministeryong ministro, katulad sa Mormonism, lahat ng gusto ay asawa. Nakatakot, di po ba? Yun yung mga heretics. Yun yung mga charlatan. At yung ticklers, ito yung gusto ng marami sa prosperity gospel. Kailangan, pastor, pag nag-preach ka, yung magaan sa loob. Hindi kami masasaktan. Hindi kami mabubulaga. At pagka kayo ay nangaral na tungkol sa kasalanan, hindi, wag po, pastor. Kasi magagalaw niyo yung mga idols namin. Kaya marami nagagalit sa pastor na totoo pag nangangaral na totoo. Kasi mga sabi sa book ng Timothy, mag-ingat tayo, darating muling araw, may ticklers na mga aral. Gusto po yun na maraming nakikinig. Yayaman kayo. Di ba? Gusto niyo yun? Delikado yun. Kung gusto kang payamanin ng Diyos, amen. Pero kung yun na lang ang mensahe ng pastor, yayaman ka, uunlad ka, at taas mo lang yung mga panyo, ticklers yun. Charlatan, ticklers, and ano sabi ko sa inyo kanina? Heretics. Ang tawag ni John Mack sa ganito, sa isang binabasa ko niya, ay spiritual terrorist. That's why si Jude, sinulat ito para mayroong calling to contention. May calling tayo makipaglaban. Amen po ba doon? Paano ka makikipaglaban? Di ka nga nagbabasa ng Biblia. Di ba? Yun, mabigat. Paano ka makikipaglaban? Di ka nga nagdi-devotion. Yan, ang sermon na si pastor. Paano ka makikipaglaban? Di ka nga nagte-take notes. Yan ang sinasabi ko. Paano ka makikipaglaban? Pagising mo sa umaga, cellphone na mahalaga sa iyo kaysa ang pagbubulay-bulay na salita ng Diyos. Pagdating nito ng mga huwag kang magugulat, ibig sabihin, kaya sinabi ni Judah, huwag na kayong magulat. Ibig sabihin, prepared. Basta bakit mo sinasabi yan? Recently, may nagturo ng Marcionism. Naku, ingat kayo. Ibig sabihin ng Marcionism ay si Yahweh ay nasa darkness side. Wala namang matinuekang Israelita. Lahat sila ay baksak dahil nasa darkness sila. Kaya nga dumating si Jesus Christ para maging light. Si Yahweh ay nasa dark. He's not the light, Jesus is the light. Old Testament, Yahweh is like an evil person, full of wrath, full of anger. At pagdating sa New Testament, yun ang pag-asa natin, si Jesus Christ. Tawag doon, Marcionite. Okay, magagalit kung sino yung Marcionite. Yung mahilig yung pakinggan. Na Pilipinong sikat na sikat. Sino yan? Ian Lapis. Controversial siya ngayon. Pinag-uusapan siya ng buong kahit hindi reform. Dahil nagtuturo siya ng Marcionites. Hindi niya alam na Marcionites yung tinuturo niya, 2nd and 3rd century. He hates Israel because Israel is a backslider. We love Israel because God is a God of light. Yun ang reform. Pinagpe-pray natin ng Israel. At dito nang galing ang plano ng Diyos from Abraham. Dinugtong tayo. Mahaba usapin. Nagtuturo ako sa inyo by knowledge, ng Panginoon na idinugtong tayo through our Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ ay anak ng ninuno ni Abraham. At dahil sa
plano ng Diyos tayo magkaroon ng kaligtasan ay karutong tayo sa lumang tipan. Hindi pwedeng paghiwalayan. Pag pinaghiwalay mo ang Old Testament, New Testament, dispensationalist ka. Basta lalim naman sinasabi mo, research mo. Pero pagka ikaw ay Old Testament at ang New Testament ay magkasama, ikaw ay covenant people. Iisang Biblia sa iyo, magkarugtong, makaplano. Kay Ed, maghiwalay yan. Kaya nalulungkot ako kasi na-invite ko pa siyang speaker sa Bulacan noong araw. I need to expose this kasi ako lang, marami na nag-expose sa kanya. Ako ay huling-huli na. Ayoko sana sabihin parang kalinya ko, nasa Christianity kami. Ang prayer lang namin baka nadulas lang at mabalikan niya at huwag na niyang ituro yung gano'n. Pero mahirap pagka sikat na sikat ka na broadcast mo, marami kang madadaya. Kaya dapat tayo maging maingat. Maraming nakikinig sa kanya, gustong-gusto kasi yung humanist, prosperity, masaya, ang dala lagi ay kaligayahan, kasiyahan, psychology. Hindi ganoon ang Diyos magturo. Ang Diyos ang nagturo talagang ay talagang minsan dudurugin ka. God love the broken-hearted and the contrite heart. Ibig sabihin, pag broken-hearted ka, dudurugin ka ng Diyos pagka ikaw ay idolatrous. Pag ikaw ay sumasamba sa Diyos, ang makasalanan ka, kailangan kang durugin ng Diyos. And because He loves you. At maraming pruning yon, maraming struggle yon. At hindi mo basta-basta mayayakap ang mga successes in life. Dahil mas mahal ka ng Diyos na higit sa lahat. Piniprepare ka sa eternal life. Mas mahal ka ng Diyos na hindi dito ka katulad sa lupa. Mas inihahanda ka niya sa thousands, millions, billions of years na haharapin mo. Hindi yung temporary things on this planet. Kaya nga binabanggit dito kanina yung Balaam. Mamaya, babanggitin ko sa inyo. Tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral. Ang mga teaching sa huling mga panahon ay katulad ng losing salvation. Hindi ko mawawala ang kaligtasan basta nanampalataya ang aming Kristo. Maniwala po kayo. Basta totoo kang nanampalataya, believer ka. Pag totoo kang elected, hindi mawawala ang kaligtasan. Pag totoo kang regenerated by God, hindi yan mawawala. Kahit madapa ka pa. Pero huwag mong piliting madapa. Magiging holy ka, unti-unti ka nababago kay Kristo. Hindi mo magiging license to sin. Ibig sabihin lang, pag may nagturo na nawawala ang kaligtasan, kailangan mo i-workout, delikado po yun. Ako, hindi nagtuturo na ang kaligtasan ay nawawala. Tuwan-tuwa ang marami dito pag naririnig ito. Yung palang kaaliwan na. Pero hindi lisensya yun para gumawa ka ng kasalanan. Kasi ang license to sin, Romans chapter 6, ay abusing the grace of God. At ayaw po ng Panginoon, ng mga anak ng Diyos na gano'n, dapat mabuhay tayo ng talagang mga saved one. New one, revert. Kaya nga born again, the oldest and the newest kang bagong tao. Bibilisan ko lang to kasi nasa introductory pa lang ako. Yan po yan. Yung wealthy prosperity gospel. Wealthy. Yan po yan. Healthy and wealthy. Yung claim and decree. Ibig sabihin, claim natin ito, tayo yayaman. Mahirap po yun. Pag gusto kong payamanin ng Diyos na katulad ni Abraham, pag gusto kong payamanin ng Diyos na katulad ni Jacob, praise God. Pero wag ito yung maging pangunahin mo sa Diyos na hahanapin. Yung byproduct. What is important is the main product, Jesus Christ. Hindi yung binibigay ni Jesus Christ. Klaro po ba yun? Ito, mahalaga ito, ituro ko sa inyo. Ito namang legalism, napaka-stricto sa loob ng simbahan. Rules, regulation, ang pamantayan. Ang pamantayan natin is the love and the holiness of God. The grace, the mercy, and the discipline of God. Balance yun, dapat nakikita natin yan. Yung legalist, naku, mahirap to. Pumasok ito sa maraming conservative bab. Masyado mahigpit. Sobrang higpit. Wag naman po tayo. Hindi naman lahat ng conservative bab ay ganito. May mga natutuhan na nilang maging reform. Hyper grace, ito na. Makinig kayo mabuti. Mabilis lang at Pastor Rabi, hyper grace. We can do whatever we want on our lives. Kasi Kristiyano naman kami. Hyper grace, delikado po yun. Yung we can do everything that we want, dahil Kristiyano naman kami. Papatawarin naman ako ng Diyos, hihingi ako ng tawad sa Diyos, magluluko ko. Maghahanap ako ng chicks, magiinom ako, magsusugal ako, iinom ako hanggang umaga. Pagpatawarin naman kami ng Diyos. Nasa church naman ang tatay ko, ang nanay ko, ang mga mahal ko sa buhay. Baka matangay na nila ako. That's hyper grace. At yan po ay delikado. May kaibigan ako, nung mamatay, nalungkot ako, naiwan ng church. At yung maiwan sa church, may pumasok ng mysticism.
Yung kaibigan ko daw, ay nakikita nila. Ang delikado na katuruan niya. Yung aking kaibigan na namatay, pag nag-worship na yung aking yung naiiwan niya, nakikita daw siya. Ako po, sino yun? May kaibigan din ako dyan sa Binyan, hindi naniniwala sa hell. Ilang beses ko nang dinidebate. Pastor, delikado yan. Kaibigan kita, kasamahan kita sa grupo. Pastor, hindi yan totoo. Ang hell matatapos din. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Siguro 1 million years, 2,000 years, titigilan niya rin yung hell. Ang sabi sa Bible, the hell is forever, eternity. Kaya dito sa lupa pa lang dapat ituro na ang Ebanghelyo. 2 Thessalonians 1:9. May mga ganyan pong pastor, hindi naniniwala sa hell. Kasi nga, ang accepted nila sa Diyos ay pag-ibig. Ganyan po ba tayo? Yes, ang Diyos ay pag-ibig, mahal na mahal ka. Kaya nandito ka, napapakinggan mo siya. Yun ang mga false belief. Tingnan nga natin sa John chapter 6, verse 66. Nakakatakot yung number, ano? John chapter 6, 66. Para matandaan nyo, hindi nyo makakalimutan. Kaya binanggit ko na John 6, 666. Yan po yung talagang hindi ko nagkataon yan. Ano ng Diyos yan? Plano ng Diyos yan. Tingnan nyo ang John 6, 66. May mga Biblia po ba kayo? Ayan. John 6:66, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tawag doon apostasy. Pwedeng kasama ko kayo sa umagang ito pero ang puso mo malayo talaga sa Diyos. Absent-minded ka sa Diyos. Ano ka sa Diyos? Humihingi ka ng mercy. Humihingi ka ng grace. Humihingi ka ng awa. Humihingi tayo ng biyaya. Humihingi tayo ng pag-ibig. Pero kasama ko ngayon, mga utak mo sa girlfriend. Kikita kami mamaya. Diba? Sama kita ngayon, utak mo nando sa mall. Ako, makakainin ako mamaya sa mall. Diba? Pastor, mabigat yung introductory mo John 66 means abandoning Christ. That's the context of Jude. Walk away from Christ. Ito ang makinig kayo mabuti. Balikan niyo yung verse 67. Ano sabi sa 67? Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Libo-libo ang kumain kay Jesus Christ. Libo-libo ang mga taong spectator niya. Pinakain niya, pinagaling niya. Nung mag-resurrect siya, ilan yung natira? 500 lang. Yung libo-libo lang gusto siya maging hari. Gusto yung byproduct niya. Pagalingin mo kami, pagpayamanin mo kami, ibigay mo sa amin yung mga ganitong hinihinginan. Gusto namin ng political leaders. Thousands of people yun. Gusto namin ng mana, pagkain, tinapay from your bakery. 5,000 tao yun. Pero sa tunay na buhay, 500 lang ang natira. Hindi natin kailangan ng mega churches para masabing tayo ay true disciple to mega churches. Si Kristo nag-concentrate sa 12 lang. Tayo, purihin na Diyos, lagpas pa tayo 12. Totoo yun. Nasaan na yung yung thousands? Aalis din ba kayo? Sabi ni Jesus Christ. Apostate. Yan ang tanong ko sa inyo. Mag-i-stay ka ba kay Kristo? 2 years from now, nandun ka na sa mundo. Mag-i-stay ka pa talaga kay Kristo? O pagka-graduate mo, wala ka na sa Panginoon. Pag yumaman ka na at nagkapera ka na kay Kristo ka pa kaya? Yan ang mga hamon at tanong ni Pastor Ariel. Pag umunlad na ba ang inyong mga buhay, kailangan niyo pa ba ng church? Marami akong nasaksihan na iniwan nila ang kanilang pananampalataya because of this world. Because these people are attracted by the crowd. Yan, ang taong ito attracted by the crowd. Atin ako dyan sa Shepherd's Heart, ang mga member niyan, di kotse. Di ba, di kotse? Magkakakotse din ako sa church na yan. Crowd. Fascinated by supernatural, sabi nga ni John Mark, kinukot ko lang sa kanya. Interested by earthly benefits. Iba. Personal prosperity.
and see God as a bank na kailangan mag-withdraw ng maraming bagay sa buhay niya. So, paano tayo mabigyan ng proteksyon ng Panginoon? Ito ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Bilang mga believer, randomly lang sasabihin ko sa inyo, para tayo maging matibay, para tayo magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Kanya talaga. Establish niyo po yung, sabihin niyo nga una, accountability. You need strong believers. You need kuya, you need ate, you need nanay, you need elders, you need pastor. Kaya kung ikaw solo flight ka, mayabang ka. Yung buhay mo, ikaw lang papatakbo sa buhay mo, hindi mo kailangan ng tulong ng someone. Wala kang accountability. Sakit mensahe ni pastor. Kasi mayabang ka nga talaga. Kasi hindi mo kailangan ng ate, kuya, ng pastor. Wala kang accountability. Ang sabi ng Panginoon, hold accountable. Kailangan natin ng fellowship, kailangan natin ng church. We cannot survive without the koinonia. Ano yung pastor? Someone who will guide you. Pastor, ikaw ba may nag-guide? Yes. Kahit matanda na akong ganito, may nag-guide sa akin 70 plus years old. Loving me. May mga friends ako, pag nagkikita-kita kami, we talk about our theology. Baka may sumasabit. Nagdi-discuss kami na ganyan. At gusto ko may accountability akong kausap. Kahit ng mga elders dito, kaila elder o kaila Kuya Amado, eh, binabanggit ko rin sa kanila ang mga ganitong mga bagay. Kailangan natin accountability. Reminders niyan na para hindi tayo mahulog. Para hindi tayo malihis ng galaw. Amen po ba doon? Magkaibigan si John, si Peter, si Andrew. Nagsosolo si Judas, pumaksak. Kaya kung ikaw ay solo flight ka, ayaw mo magsabi sa kagrupo mo, sa kakim mo, at sinosolo mo problema mo, eh one day, pupulutin ka sa kangkungan. Magiging kulto ka. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong gawin yan. Huwag naman puro asawa ang accountability mo. Mag-develop tayo ng friendship sa isa't isa. Natutuwa ako sa inyo, minsan mini-message ako personal ng mga singles yun. Pastor, may ganito ako problem. Gusto ko yun. Kaya lang minsan, titrain din kita kung paano i-handle ang buhay. Hindi yung kaya mong patakuin ang buhay mo, wala kang kailangan pastor. Mayapang ka. Hindi ka humihingi ng tulong spiritual. Mapaksa ka isang araw, malayo ka na sa Diyos. Amen ba doon? People, napakahalaga niyan. Salamat kami, lumalabas-labas ng mga grupo natin dito sa church. Hindi nyo alam, naabot kami ng gabi. Kakapi kami, kakakompatibility, nag-uusap. Kailangan may ganyan tayo. Mag-uukay maya, i-develop natin yan. Pangalawa, kailangan mo ng tinatawag na katapatan sa Ebanghelyo, faithfulness. Magkamali ka na sa lahat. Magkamali ka na sa pagpili ng girlfriend at boyfriend. Huwag ka lang magkamali sa Ebanghelyo. Kung hinahanap mo yung makinis at nakuha mo magaspam, okay lang yun. Pero huwag kang magkamali sa Ebanghelyo. Hikinig pa kayo. Kamali ka na sa niluluto mo, imbis na patisang nilagay mo yung toyo. Okay lang yun. Huwag lang magkamali na pananampalataya naliligaw ka. Marami pong naliligaw ngayon. Just imagine Ed Lapis, nagturo ng I love him. Di ba? I like him. In-invite namin siya sa grupo ng mga pastor. Then hindi niya alam, nasa Marcionism. Marcionite siya. Confirm what I am saying. You mismo mag-aaral kayo. Research mo siya. Papasok talaga yung ganito. Ihirap talaga pag hindi ka nagdumaan sa mga ganitong theology. Magugulat ka, papractice ka na ng old heresy repack today. Arianism. Di ba? Ibig sabihin ng Arianism Jesus Christ is not God, only human. Ano old heresy? Love by Felix Manalo. Yung minahal ni Felix yun. An old heresy, inaaway na siya ng grupo ng mga theologian sa panahon ni Arian. Pinaglaban niya yung gusto niya, hindi Diyos si Kristo. Ayun, sumabit. Nagkaroon ngayon napakaraming sanga yun. Ang sanga nun ay Felix Manalo, INC, Jehovah's Witnesses. Kaya dapat talagang pakinggan natin. Hindi kasi nila ma-adapt na ang Diyos ay nagkatawang tao, na ang Diyos ay tatlo.
sa iisang persona. Ang Diyos ay isa. Tatlo sa isang persona. Yun. Kulto ko, sinabi ko kanina. Ang Diyos ay tatlo. Kulto na ako nun. Ang Diyos ay isa sa tatlong persona. Hindi mailagay sa utak yun. Di ba paano mo ilalagay sa utak yun? Kami ni Candice, ilan ba kami? Ilan kami ni Candice? O, dalawa. Tingin nyo. Pero sa mata ng Diyos, ilan kami? Eh sa pamilya nyo, ano ba apelido nyo? Meron bang Briones, Mulano? Halo-halo ba apelido nyo? Di ba Adaw? Ano apelido ng mga anak nila? Meron bang Adaw? Meron bang Valencia? Pinaghalo-halo mo ba? Di ba ang apelido ay? Isa. Di ba kung iyon nga nagagawang isa? Di nga. Kung ang Indiana Fever nga, na paborito kong si Caitlin Clark, ay iisa. Ang tawag sa kanya ay hindi sila solo, hindi sila marami. Iyon ang power ni God dito sa ating pananampalataya. May nalilito pa ba sa ganito kaya ako tinuturo sa inyo? May nalilito pa ba? Kaya nga kailangan natin ng contention and exposing this. Napakahalaga ito. Napakaganda ng Biblia, ibinigay ang Jude, at hindi natin kailangan manghula. Hindi tayo kailangan manyamba. Merong final, may absolute, ay tinuturo na naririto lang. Hindi natin kailangan lukuhin ng nagtuturo sa atin. Ang magdadala lang ng Biblia ay ministro o pastor lang. May mga grupong ganyan. Tayo ay binibigyan ng Diyos ng lahat. Pwede tayong mag-aral. Hindi monopolya namin ang relihiyon. Pwede kayo mag-aral. Pag may kalituhan, tanong nyo, ayusin ang mga kuya, ng mga ate, ng mga elders at pastor. People, are you listening? Malapit na tayo. As I said, ang konteksto nito ay sinulat para sa mga believers. Kaya binanggit niya rito yung beloved, verse 1, verse 3, verse 17, verse 20. Mention many times. Ang intention niya talaga is to talk about true salvation. Ang gusto lagi pag-usapan sana ni Judas ay kaligtasan, gospel. Ang gusto ni Jude na pag-usapan natin ay be saturated by the gospel. Kaya sa church, napakahalaga na laging may gospel. Huwag na tayong maghintay ng ibang katuruan. Gusto ng ibang tao, maraming katuruan, kaya naliligaw. Ito ang gusto niyang pag-usapan. Pero dahil may sitwasyon, nagkaroon siya ng ibang focus. Sabi niya, I found it necessary. I need to make a new direction contending for the faith. Bakit? Sapagkat mayroon mga false characteristic, ang mga false teachers. Sabi sa verse 4, ito ng dahilan. Sapagkat lihim na nakakapasok sa inyong samahan, ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Ayaw kumilala sa Diyos. Samantalang sa verse 3, pag binasa nyo, isinulat ko sa inyo ito tungkol sa kaligtasan na tinatamasa nating lahat. Nakikita niya may pumapasok, iniba niya. Kaya dalawa yung purpose dito. Ganito pag-aaral ng Biblia. I found it necessary. Nakita niya. Ito yung characteristic ng false teacher, claiming to be believers. Pero tumalikod. Ito yung tinalaki sa inyo ng inyong elder Amado, apostate. Tumalikod katulad ng mga anghel, katulad ng mga tao sa Sodoma at Gomorrah, katulad ng Israel. Apostate yun, tumalikod sila. Ang tawag dito ay infiltrating. Meron silang element of truth, mukhang tama, pero hinahaluan nila ng bandaya. Ang mga taong ganito ay ginagamit din ng ating mga doctrinal terms. Ginagamit din nila sa salitang biyaya, ginagamit din nila sa salitang pananampalataya. Wala naman sa atin, pero mag-iingat tayo, baka may pumasok. Ginagamit nila sa salitang by faith. Pero meron silang inihahalong by faith, pero pastor, naniniwala pa rin ako pastor sa superstitious belief, hindi kami nagwawali sa gabi, hindi kami nagugupot ng kukuting Miyerkules at Biyernes. Pero naniniwala sa gospel. Yun ang sinasabi. Kaya sa Filipino way. Naniniwala naman kami sa Diyos, pero sabi nga ng matatanda, nasa Diyos ang awa. Sinungalingan yun.
Pag binasa niyo ang Philippians, all the works belongs to God. Wala yun. Wala sa Bible yung nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Unbiblical yun. Wala sa Bible yung follow your heart. Unbiblical din yun. Our heart is evil. Pero marami tayong mga kasabihan na hindi binabantayan na ating ina-adapt. Di ba? Paano ka gagawa kung patay ka? Gumawa ang Diyos ng lahat-lahat para sa iyo. Di ba? He who began a good works in you will carry it in completion. Tapos sasabihin mo, nasa akin ang gawa, nasa Diyos ang awat. Ang tawag doon, minix mo, hinalo mo sa buhay mo, at marami sa inyo naniniwala pa sa ganun. Kailangan ko ituro ito sapagkat marami tayong minana nung araw na bantayan mo na baka mamaya, biblical ba ito? Marami yun. Isa-isahin natin yun. Kaya, importante talaga nagbabasa. Importante talaga may accountability ka. Importante talaga nag-aaral tayo. Binubulay mo salita ng Diyos araw at araw. Importante talaga hindi ka tamad. Pastor, nagsisermon na si Pastor. Nagbabasa ka ng Biblia. Pastor, ba't kaya ang basahin ng Biblia? Sapagkat ito pagkain natin. Hindi lang sa tinapay mabubuhay tao, kundi bago salita ng Diyos. Di ba, naihahanda man masarap ang pagkain ng bahay, pero yung pagkain ng kaluluwa, paano na? People are really listening. Nagsisermon si Pastor, totoo. You have so many time watching Netflix, walang problema, kahit ba 6 na episode eh. Kahit lahat ng drama pa panoorin mo, pero huwag na makakalimutan, nag-aaral ka. Be the student of the word, 1 Timothy chapter 3, verse 15. Yan ang pananagutan natin sa Diyos. Simula naman born again tayo. Meron tayong pananagutan magbasa, mag-aaral. Pagkain natin ito. Pastor, bakit kailangan pagkain ng kaluluwa? Kung may sakit ka sa puso, halimbawa, naging doktor na si Gar, gagamutin yung sakit ng puso mo physically. Pero kung broken-hearted ka, meron kang pain na napakalalim dahil ginawa ng mga mahal mo sa buhay at ginawa ng mga kaaway mo, eh sino gumagamot ng ganun? Pag meron tayong disappointment, meron tayong kabiguan, sino gumagamot ng puso ganun? Hindi kailangan natin ng Biblia. Pero maraming tao kasi sa temporary, doon nakasandal, sa tangible nakasandal, nakakalimutan nila na napaka-powerful na kailangan natin ng salita ng Diyos. This is our authority. Pero neglected, ako nagsisermo si Pastor, ayaw mag-aral, ayaw pumili ng notebook, magsulat, ayaw mag-study ng theology. Pastor, kailan mag-aaral ng theology? Kayo lang ang pastor. Hindi pwede yun. Nagsisermo si Pastor Ari. Mag-contemplate ka sa umaga ito. Do you read your Bible? Diba? Do you eat this Word of God better than silver or gold? Sabi ni David. Sabi ni Joshua, this is the reason why we are successful, victorious in all our battles, because I meditate on it day and night. We are prosperous because we meditate on it day and night. Sabi ni Joshua. Ito yung sinasabi sa inyo na napakagandang sermon sa umagang ito na hindi ka madadaya. Nadadaya lang ang mga bata. Nadadaya lang ang mga weak. Kinakain ng leon pag nakita nila ang isang mahinang prey na mabibiktimang deer na hindi na gumagalaw. Pag nakita ka ng buwaya sa isang lawa na mahina ang kilos mo at mahina ang iyong pananaw na deer at wala kang pakialam sa danger, kakainin ka. People are listening. Kaya, meron tayong pananagutang maging malakas. Kasi ang lagi nating favorite verse, mahina ako, ang Diyos ang aking kalakasan. Eh, di magpalakas ka. Yan ang sermon ni Pastor sa umaga ito. Isinulat ito para sa mga believers para magbantay. Huwag daw tayong magugulat. Hindi ako nagugulat na isang araw may lalabas pa ulit ng mga sikat. Na mga magsasabing, pag tumayo ako dito, sinabi ko na, mga kapatid, ako ang Mesias. Barilin niyo ako, may baril kayo. Delikado yan. All the glory belongs to. Nakakatakot maging leader ng simbahan. Maraming nagiging kulto.
Ang dami kong sinagip, sabi rito, na magiging member ng Bible study ko sa Baliwag dahil gusto nilang punta ng Davao at magtinda ng kung ano. Yung pala nakausap nila ang mga member ni Ibiloy. Yun yung mga nagtitinda sa loob ng mall, nagbebenta sa inyo ng ballpen, nagbebenta sa inyo ng dried mango, ng banana chips. Mag-aaral lang po kami, scholar lang po. Hindi, kay Ibiloy lahat yung pera yun. People, buksan natin ang ating mga diwa. Napakaganda ng ating pinag-uusapan, mga minamahal. Kaya ito ang ating gagawin. So, final guidelines, ito na yung mabanggitin ko. Verse 17, sabi dito, to 19. Mga minamahal, alalahanin niyo ang sinabi ng mga apostol na ating Panginoon. Noon pa siya'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon, may lilitaw sa mga taong mapanlait at sumusunod sa masamang pagnanasa ng laman. Ito ang inyong gawin. Contemplate. Kanina, contention. Itong pangalawa, contemplation sa teaching ng mga apostol. Manatili ka sa tinutulo na si Kristo ay iniiwan niya sa mga tao na ang dahilan ng ating kaligtasan ay namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Siya ang daan, ilaw ng ating buhay, buhay at katotohanan. Siya ang tinapay ng buhay. Maliban sa Kanya, hindi tayo maliligtas. Napakahalaga nun. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang Kanyang buktong na anak upang hindi tayo magpahamak. Sapat yun. At iniiwan niyang katuruan yun sa mga alagad at ang mga alagad iniwan sa atin. Kaya yun po ang ating pagpatuloy. Remain in the Apostles' teaching. Yan po ba doon? Mag-contemplate kang patuloy. Diba? Napakaganda. Kung una, contention. Pangalawa, contemplation. Pangatlo ay be consumed by the love of God. Verse 20 to 25. Ngunit magpakatatag kayo, the people of God, mga minamahal sa inyong kabanalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Si Kristo lang po dahil sa kanyang habagsan. Marami tayong problema, marami tayong pasampasan, marami tayong suliranin sa buhay. Ang makakapag-ibsan sa lahat ng ito ay ang pananatili mo sa pag-ibig ng Diyos. Contention, contemplation, be consumed by the love of God. Amen po ba doon? Kung hindi ka minamahal ng girlfriend mo, hindi ka minamahal minsan ng mahal mo sa buhay, hindi ka minamahal minsan, hindi ka pinapansin ng mga kaibigan, kailanman ay hindi pwede kang talikuran ng Diyos, minamahal ka niyan lagi. Yun ang kagandahan sa Diyos. Ang pag-ibig niya ay talagang dalisay. Minamahal ka niya lagi. Marami tayong pagdaramdam sa mundong ito. Hindi ako napansin ito. Hindi ako binigyan ng importansya nito. Yung kumpanyang ito, binaliwala ako. Itong mismo asawa ko, nire-reject ako. Nangyayari ang lahat na yan, pero kailangan di mangyayaring talikuran ng Diyos ang kanyang mga anak. Minamahal niya ito kailanman. Pag anak ka ng Diyos, pag elected, regenerated, converted, sanctified, justified. The whole love of God to our Lord Jesus Christ ay nasa iyo na. Bakit ka magugumo, manlulumo, mapapagod, madidepress, magkaka-mental illnesses, depression, kung nananatili kang minamahal ng Diyos? Busog ka na doon. Pero minsan hindi natin masyadong pinalalaki sa puso natin na mahal ako ng Diyos. Sapagkat self-centered tayong mga tao. People are you listening? That's the message of God. Remain on the love. Napakaganda, di po ba? Remain in my love. Build, pray, and wait. Remain in my love. Pagtibayin natin sa ating mga sarili ang pag-ibig nito. At mananatili tayo maging anak ng Diyos at hindi magiging apostate.
Amen? Nagdaramdam pa ba tayo sa buhay? Nagtatampo pa ba tayo sa buhay? May mga ano pa ba tayo sa buhay? May mga hinanakit sa Diyos? People are listening. Si Candice nga, nung magkasakit nung dati, hindi ba nagka-cancer, ano? Hindi ko alam, magtatampo ako sa Diyos, naglilingkod ako sa iyo. May ganun akong daya ni Satanas eh. Tagal ko sa Panginoon. Tapos bigyan mong, baka iwan ako ng asawa ko. Ganun kami naglalaro eh. Mamatay ito, 2 taon lang, patay na to. Ganun agad, ganun si Satanas tumatake eh. Pero naging matatag ako dahil sabi ko, I will remain in your love. I will remain in your teaching. I will remain on your promises. Ako hindi mo iiwan at pababayaan. Namatay si Kristo para sa akin. So ano makakatinag sa akin? Ano makakatinag sa inyo kung nangako na ang Diyos sa inyo na isinulat sa Biblia, Romans chapter 8? That no one can separate us from the love of God. Gutom, mga anghel, mga demonyo, mga sakit. Mahihiwalay ka pa. Kahit mangyari pa sa atin yung magutom pa. Magkasakit pa. Kung minamahal ka ng Diyos, makapaghihiwalay pa ba doon? Pangako niya yun. Kaya, titibay ang pananampalataya mo. Lalong lalakas ang pananampalataya mo. Dahil ang Diyos ay umiibig sa iyo. Kaya ang Diyos sinulat ay iniibig ng Diyos ang kanyang mga anak. At ayaw niyang iwan ang kanyang mga anak to live under the roof of the gospel. Amen? Tayo po ay manalangin sa Diyos. Baka meron gustong ipag-pray ko din kayo dito sa umagang ito. Hindi lang si Jen ang dumadaan sa problema. Si Candice na nagpasan na. Kaya pag-pray din natin si Bong sa aeroplano pa yan. Baka pagbaba alam niyo po ang disruption dumadating. May inaasahan niyo pang darating yung Microsoft, biglang masasara. Ganon po ang buhay. Paano ka kung main computer of the world ay biglang magsara? Stone Age tayo. Kaya ang gusto ng Panginoon, mag-remain tayo talaga sa Kanya. In this morning, habang tumutugtog meron bang gustong ipag-pray? Anak, dito kayo sa harap. Wala, dyan lang kayo sa, pwede naman kayo tumayo. Hindi naman ako naniniwala sa, sa altar call. Naniniwala ako sa prayer. Sabi nga ni Rodalyn, prayer is more than asking, it is also worship. Tumayo kayo yung merong request sa Panginoon. Anak, asawa, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. You stand and ask God for help. Minsan na kailangan natin comfort. Gospel, main point, yan ang kailangan natin. We are on that track. We need the gospel. And bigyan kayo ng Panginoon ng few minutes sa umagang ito. Huwag kayong mahiya na tayo magkakapatid sa Panginoon. Pray for our husband, pray for our friend. Kung meron kayo gustong lapitan ngayon, mga magkakapatid, mga elders natin, sila Lani, sila Tiro, sila Adeline, meron kayong gustong pag-pray, pwede nyo lapitan. Ako magre-request ako, Tiro, lapitan mo si Jen kasi mabigat niya, dala niya. Lapitan ninyo. Si Ate Mel, pag-pray nyo rin, pwede nyo lapitan. Lani, lapitan mo na si Ate Mel. Mabigat ninadaanan niya, mga anak niya nagkakasakit. Si Volker, Hindi na ako mahiya magsabi sa inyo. Ate Adeline, sino pwede mong lapitan? Na pag-pray natin yung yung may kaarawan ito, sila Javier, pag-pray natin mga Javier. Mag-i-intercessory ka ngayon. Para kay Candice, pag-pray mo Candice yung sila Queen, sila Maria kung nasa likod. Sige, lapitan mo. Lapitan kita. Ang makutat ng yan, ako ang kasama mo. Itong Jess, Kuya Hill, magsama kayo, mag-pray kayo to each other. Itong mag-asawang
Javier. Kuya Andy, dito ka kay Andy, lapit kayo doon. Pag-pray niyo si Kuya Andy, baka magpapakasal na bukas. Tantan, ba't ka nakaupo? Tumayo ka, pag-pray mo ang tita Ami mo sa dalawang mong pinsan. Kailangan nila ng gospel. Tumayo ka, lumapit ka. Kuya Amado, the praise and worship team, lumapit ka. Pag-pray mo sila dyan. Habang tumutugtog, ang isang tumutugtog lang muna, piano lang muna, pag-pray kayo ni Kuya Amado. Javier, Julian, sino ba ang di pa natin natatawag? Jess, Julian, and so niyo ako sama-sama kayo. Rodeline, dito kayo. Importante ito, nagkakaroon tayo ng intercessory. Ang definition ko ng intercessory, prayer lamang, prayer. We stand in the gap of our brethren. Ibig sabihin, tumatayo ka dahil nanghihina din sila. Yung anak ko, ba't parang ayaw mo samahan ng mama mo? Doon ka, kasama ka doon. Ano bang kailangan mo? Boyfriend? Pag-pray kita. Ano doon? Naka-pink. Tama ba? Hindi yung boyfriend mo. Yan. Pareho pa kayo ng kulay. Sige. Sila Jess, dito kayo kay Atalos. Mag-pray tayo, kahit nakatayo. Magtanungan tayo sa dali habang tumutulog din. I will close in prayer. Importante ito, nandinig tayo ng Panginoon to value first yung gospel. Na everything, the solution of God sa ating buhay, wala sa wealth, wala sa health, wala sa temporary world. Kahit kailangan natin yan at gusto ng Diyos na magkaroon tayo niyan. Ang gusto makita ng Diyos primary sa prayer mo, yung gospel ay talagang, kasi ito pagka nabuhay sa puso sa ng isang tao, magmamahal siya sa Diyos eh. Maharap niya ang lahat ng pagsubok niya sa buhay. Magiging matatag siya. Pag naghari ang ebanghelyo sa kanyang puso. Amen ba doon? Totoo yun. Sige po tayo manalangin. And then sa closing prayer natin, tatawagin natin ating Elder Amado. Tapos awitin natin yung huling song natin. Sige po. Tayo manalangin.